life conversations where real stories are shared and real struggles are acknowledged. Real transformation is possible through God. I'm Jamie Santiago Manuel. Alam niyo po, this season we're talking about breaking free from addiction. Not to glorify the past, but to magnify what God can do in a person's life. And today's story reminds us that sometimes what begins as a simple habit can slowly become a stronghold. But, of course, no matter how long someone has been trapped, God's grace is still able to bring freedom. Kaya naman, let's all welcome, nako, very dear to sa akin, malapit na malapit sa aking puso, dahil hindi ko lang siya guest ngayon, pero asawa ko din siya sa totoong buhay. Yes naman! Peer naman dyan. I'm, so let's all welcome John Manuel. Hello! Hello, everyone, sa lahat ng mga viewers natin. Hello po sa inyo. All right. Woohoo. Okay, so John, thank you for being here. Ba't dyan? Dapat Ay, mahal. mahal ko. Wow, Ayan. arte. Mahal ka. Okay, thank you for being here. Alam ko naman din no na you have a wonderful story. And for sure, hindi rin magiging madali na Mm. i-share mo yung past life mo, lalo na ako mag-i-interview sa'yo, no? But, tingnan natin, I know maraming mabibless, no? And of course, some people here also are fighting silent battles, no, sa Mm. kanilang mga buhay. And I believe matututo sila sa iyong story. So, una kong question sa'yo. If we met years ago, or Mm. if you met yourself years ago, before your encounter with the Lord, ano bang klaseng tao ka? Wow, Mm. talagang ganun eh, no? Ano bang klaseng tao ang makikilala namin? Okay. So, si John Manuel kasi dati, kung na-meet nyo ako before, hindi nyo ako makakasundo. Mm. Iba kasi ugali ko dati. Ako yung John Manuel na ah, mayabang, no? Ako yung John Manuel na palaaway, Mhm. mainitin ng ulo, tapos basagolero. Mhm. Kasi ako yung hindi kasi ako masalita. Mhm. Pag meron akong gustong upakan, lalapitan ko, sinasapak ko na lang. Bigla-bigla. Mukha kasi ako mabait lang. Okay. Pero in reality kasi, maaga ako na-expose sa Rumble. Nakikipagsuntukan talaga ako. Nakikipagsuntukan ako. Nakipaghabulan ako ng baseball bat. Totoo yan. Bit-bit Oh. ko, ice pick, pillbox, Mhm. during the mga gang wars before. Kasi na-expose ako as early as parang second year high school sa isang gang. And eventually, pagpasok ko ng third year high school, pumasok ako sa isang fraternity. And yung fraternity na yun is international fraternity. So, maaga ako na-expose sa riot, maaga ako na-expose sa inom, sa bisyo, sa drugs. So, nakikipag-away ako. And hanggang sa umabot na may bitbit akong baril. Lagi ako may bitbit na Mm. baril. Pero license At naman yan, no? license naman. Okay. So, hindi lang ako may bitbit, pero nanunutok ako ng baril. Nanutok ako ng baril. So, hindi ako yung mukhang ngayon na okay. Kasi ako yung dati na hindi mo ako pwedeng biruin. Kasi Buti na lang di kita nakilala noon. nananakit ako. Nananakit ako ng tao dati. Mhm. So, medyo violente akong, mukha lang akong, kaya nga hindi na-expect ng ibang tao na kaya kong gawin yun. Nagawa mo yun, kaya mong gawin yun. Mm. So, kung mamimit mo ako before, ah, malamang baka isuka mo ko. Malamang hindi mo ako maging kaibigan. Mhm. Kasi lalo na 'pag hindi tayo magkaparehas ng utak. Kasi utak dati rumble, eh. Yeah. Utak basag ulo, eh, Mhm. makipag-away. So, yun ako. Yun ako dati. And for sure may reason behind that, Hmm. yung tapang sa loob mo eh. Kasi parang, 'di ba, hinanap mo siya sa Rumble, Mm. hinanap mo siya sa fraternity. Mm. Pero bang missing part sa heart mo or sa life mo? Bakit ganun ka katapang na hanapin sa barkada o sa labas yung ganung klaseng Actually, hindi ako matapang, eh. mhm. Kaya ko lang nagagawa yun, number one, kasi gusto ko maging parang belong sa grupo. Kasi Ayun. 'pag hindi ako manununtok, tatawagin ako na, wala ka, Mahina kang mahina ka." nilalang. Mm. So, para maging
part ako ng circle at para mahalin ako ng circle, pag sinabi nila na, "Uy, may dayo, sapakin mo." Kasi kung hindi ko sasapakin yung dayo, ang tingin sa akin ng mga barkada ko, wala 'to si Jan." Mm. So, kahit natatakot ako, nangyari yun isang beses, natatakot ako, may mga dayo, as in hindi namin kilala, malalaking tao sabi sa akin, "Sapakin mo." Sabi ko, "Ha?" So, para mahalin ako ng grupo, ginawa ko siya para maging part lang, para maging belong lang ako sa circle. Mhm. So, in reality, hindi ako matapang. So, kinukuha ko yung lakas ng loob na yun para mahalin ako nung mga barkada ko. So may mga ginawa ka pala, no, na mga actions or mga bagay para ma-accept ka, no, Mm. nung grupo. So nung una ba, for sure, no, because being part of that group, may mga nagawa ba kayong mga bisyo? Ano tingin mo ngayon sa bisyo? Mm. Entertainment lang ba? Stress reliever lang ba? O curiosity lang? Kasi nung nag-start ako sa parang before ako pumasok sa isang frat, naging part ako ng isang gang. Parang mga gangster. Oh, Siyempre okay. bata, high school, uso yun eh. Mm. And isa dun sa bagay na na-introduce, na-remember ko nung una, Yossi. Mm. Kasi feeling ko, pag nag-Yossi ka, tingin ko kasi parang ang astig kasi pag nag-Yossi yung isang tao eh. Parang lalaking lalaki yung dating. So, para din since yun yung uso nung time na yun, second year high school ako, and para mabilong din sa ibang mga groups, doon ako nag-start na magyosi. So, Mm. na-introduce sa akin yung So sigarilyo. ilang ilang taon ka niyan nung Ah, nag-start ka magyosi? second year high school ako, Second year high school. I Wow, think 14. grabe. Okay, 14 years old batang-bata. ako. And Yes, then? oo. And so yun, nag-start sa Yossi. And may mga grupo na mga lalaki din doon sa lugar namin. And may mga inom-inom. Ayun. So, syempre, part na rin yung naging curious ako. Ano ba lasa ng alak? Kasi parang, ang sarap siguro pakiramdam nung umiinom ka, tapos nakikita ko yung iba na lasing, lalakad, sumayo, si parang ang tapang-tapang, lalaking lalaki yung tingnan. So, doon ako nag-start. So, eventually, unti-unti, from Yossi, alak, inom, napunta na ako sa marijuana. Ooh. And after marijuana, napunta na ako sa shabu. So, yung pinaka-grabe na na-experience ko nung nag-shabu ako. Ano nangyari nung nag-shabu ka? Marijuana, na-overdose ako nun eh. Tapos naka-recover ako ilang months. After ilang years, bumanat na ako ng shabu. Ang pinaka-worst na nangyari sa akin, na-overdose ako ulit. Pero yung overdose ko nun, sinugod ako sa ospital. Then sabi ng doctor sa akin, sa parents ko na, "Ma'am, dilated na po yung pupil ng anak niyo." Ibig sabihin nun, So, worse na talaga. worse na. Pwede akong 50-50 ka na. mamatay. Yes. Okay. So, biruin mo, almost 1 week ako sa ospital. 2 days or 3 days ako nakaka-experience na hindi ako makahinga. Mm-mm. Nagpapalpitate ako. Kasi nga yung, biruin mo, 15 years old, nagsashabu ka. Yeah. Ganun ako kabata, nagsashabu ako, 16 years old. So, very fresh yung katawan ko nun. Tapos pinasukan ko ng ganung kalaking substance. Hindi, and take note hindi siya isang araw. Mhm. Years ako nagsashabu. Araw-araw ka bang nagsashabu nun? Hindi naman araw-araw, siguro mga once a week, ganun. Wow. So at least may pahinga pa. Mapahinga rin. Okay. May pahinga rin. Grabe. So, during that 50-50 season mo, nung time na yon na nagshabu ka, 50-50 ka na, meron ka bang na-realize o wala pa din? Tuloy ka pa rin? Natakot ako para sa buhay ko kasi syempre, only child ako. Tapos Oo. ang prayer ko nun, sabi ko, Lord, wag mo ako sana hayaan mamatay. Ayun Buhayin na. mo ako. Nag-pray ka na, no? Nag-pray ako. Pero, wait, there's more. Ayun Diba? na. Hindi pa rin talaga siya yung totoong pagbabago na ginawa ko nun. So, speaking of that pagbabago, kailan na yung moment na masasabi mo na doon na nagsisimulang baguhin ni Lord yung puso mo? Meron ka bang encounter Mm. experience? Actually, kasi nun, after nun, nung nag-drugs ako, nung nag-S ako, nag-pray ako na, Lord, bigyan mo ako ng chance mabuhay. So, again, binigyan ako ni Lord ng chance para mabuhay.
Pero hindi pa rin talaga kasi ako nag-stop magbisyo. Okay. Though yung M at saka yung S, nag-stop na ako. Okay. Pero yung sigarilyo at inom, tuloy-tuloy pa rin. Hmm. Hanggang pinadala ako ng parents ko sa Amerika. Pagdating sa Amerika, doon ako medyo somehow naging Akala nila magbabago responsible. ka sa Amerika. Medyo nagbago ng konti. Okay. Kasi sa Amerika, natuto ako eh. Kasi yung mga years ko before, since only child ako, hindi naman ako spoiled, pero lahat ng gusto ko kasi nakukuha ko. Sa Amerika kasi naka-experience ako ng halos parang ako lang yung kumikilos. Kasi naging nakahanap ako ng work doon sa lola ko. Binigyan ako ng work. Tapos doon ako nag-start na parang namuhay mag-isa, nagtrabaho. Hmm. Tapos na-enjoy ko, na-divert yung attention ko. And medyo somehow, nag-mature ng konti. Okay. Nawala yung bisyo, parang naging rehab ko yung States. And pag uwi ng Pilipinas, yun na yun, dire-diretso na nag-audition ako, nag-artista ako. Hmm. And again, sabi ko nga, di ba, hindi nag-stop. Pag enter ko ng showbiz naman, nagkapera, hindi ko na alam kung ano yung purpose ng meron ako. Mhm. Napunta sa sugal, doon nawala na yung inom, sigarilyo, na napunta sa sugal, addiction sa medyo sugal, gastos, material things. And doon ako na-influence ng baril na Okay. hindi ko na, since hindi ko alam yung purpose eh. Ang alam ko, may baril ako, mayabang ako, matapang ako. Tututukan kita ng baril kasi alam ko wala ka na, hindi pa naman kasi uso yung video nung time na yun. Kaya pwede ka manutok. Hmm. So, nanutok ka, hindi ka naman mabivideohan. Yeah. Tapos, medyo may connections before. And doon na umikot yung buhay ko sa material, sa pagiging somehow violente. Ito na yung sinasabi ko nga sa'yo na parang mas feeling ko may pera, Mhm. may gamit ako. Parang kaya kitang kontrolin. Kaya kitang bayaran, kaya kitang sampalin anytime. Ganun ako. Mhm. Sabi ko nga kanina, hindi ako yung pag may nakatingin sa akin, hindi ako lalapit na, pare, anong problema mo? Lalapitan kita, sampalin kita, suntukin kita, sisipain kita. No? So, ganun ako before na tao. Mhm. Not until nung medyo bandang dulo na sabi ko, kasi parang fake akong tao eh. Mabait ako sa harapan. Pero pag ako mag-isa, naglalakad, iba ako. Sabi ko, may mali. Yeah. Hanggang kailan ko gagawin tong ganitong klaseng pagpe-pretend, no? Na mukha akong hindi ba kabasag pinggan sa harapan ng mga directors, ng mga friends ko. Pero pag ako na lang, pag may mga ibang tao, And of course, sa buhay mo sa yes. showbiz, iba rin ang naging environment Yes, doon, of course, 'di ba? oh. Pero meron ka pa bang ibang, aminin mo na, yung mga ibang addiction mo, ano? Dahil wala naman. Oh, Hindi naman ako super, mga girls, wala hindi naman naman. ako super Parang naging, pinifilter mo ata hindi, kasi kaharap mo mami, ko eh. ayoko matulog sa sala eh. Hindi. Anyway, hindi naman ako naging super addict sa babae. Mhm. Pero kasi nagkaroon kasi Medyo sa lang. heart ko ng parang paghihigante. Hmm. Kasi nga dati parang naloko ako. So hindi ko matanggap yun. Parang naging woman hater ako. Mhm. Nasabi ko, babawi ako sa mga babae. Niloko ako. So parang, and also, since medyo during that time, hindi pa naman ako ganun ka-mature, Mhm. feeling ko cool yung iba-iba yung babae. Ayun. So out of, again, of curiosity, tinry ko siya. Para Pero lang, syempre sikat-sikat ka din hindi nun naman eh. sikat, sakto Medyo lang. lang kasi Sakto-sakto lang. oo. So, tinry ko naman. Oo. And kahit papaano naman, may kumagat. Ay, Pero hindi naman ako yung, mga kumagat na mami, 'yan. hindi Oo. naman ako yung 1 week, ikaw, 1 week. Oo. Mabilis lang ako magpalit. Pag ayaw ko na, wala na akong gana, ayaw ko na. Okay. So, ganun lang siya, kabalik. Hindi, bihira naman yung nag-2 time ako, hindi naman ganun. So, 1 week to 1 month, palit. So, When ganun. was your turning point? Mm. Kailan yung turning point mo na masasabi mo na, teka lang, parang napagod na ako sa lahat ng addiction na to, Mm. sa kasalanan na to, paulit-ulit yung life ko. What was that exact encounter Okay. with the Lord?
Oh, so yung encounter na yan, happened 2013. Mhm. So, pauwi ako galing work. Yan. Alam ko, narinig mo na to sa akin. 2013, pauwi ako. Na-drive ako nun. Napagod na ako eh. Sabi ko, bakit ganun? Paulit-ulit yung nangyayari sa life ko. Mhm. Magsisisi ako, hingi ako ng tawad. Tapos, may gagawin kalokohan. Tapos, matutulog ako na ang bigat-bigat ng heart ko. Tapos, uulitin ko na naman siya. So, parang naging cycle and pattern siya sa life ko ng hindi lang months, pero years. Sabi ko, nakakapagod. Yeah. So, 2013, I was, I remember yun. I was driving home and parang malungkot lang yung drive ko, pero mabilis ako nagpapatakbo nun. So, sabi ko nga, parang may nag-flash, parang vision na nakita ko na parang may bata na naka-diaper. Si Hezi ba yun? Walang salawal. Ayun na. Hindi si Hezi Hindi yun. si Ceci. Kasi may buhok eh. Oo. So, nakita ko, sabi ko, naku Lord, anak ko ba to? Mm. Pwede ba to mangyari sa akin sa future? Kung Mhm. hindi ako mag-aayos? Kasi again, during the time, wala akong direction eh. Para basta go with the flow lang ako eh. Pera, hindi ko alam kung ano yung purpose. So parang, since only child, and first time ako parang naka-experience ng mga bagay na yon, sabi ko, Lord, nakakatakot kung pinakita mo sa akin to na warning na ito yung possible na maging future ko kung hindi ko aayusin. So doon ako nag-start, nag-pray na sabi ko. Kasi kahit naman ako gumagawa ng masasama during that time, may konsensya naman kasi din ako kahit papaano. Nagpipray naman ako. Mhm. Prayerful naman pa rin ako. Kasi na-expose nga ako sa Christian family. Pero hindi ganun ka-deep yung relationship ko. Pero during that time, sabi ko, Lord, tulungan mo ko. Okay. Kasi, anytime kung pumasok ako sa isang relationship or family na ganito yung view ko, kawawa naman yung magiging pamilya ko. Sabi ko, Lord, save mo ko. Pagod na ako, ayoko na, tulungan mo ako. So, yun yung naging turning point ko, 2013. Wow. It was all started because of a decision. Yes. Ikaw mismo nagsabi, Lord, ayoko na, tulungan mo na ako. So, meron bang pinakamahirap bitawan? No, habang pinipili mong sumunod kay Lord. Syempre, sinasabi mo kanina, hindi ba rin perfect, 'di ba? Ano yung mga bagay na akala mo dating imposible, pero ngayon, ginagawa mo na because of the grace of God? Yeah. Actually, ganang tanong yun eh. Next question, please. Wala. Um, Wala lang. okay, wala na Actually, akong ah, question. Oo. kasi biruin mo, for ilang years, more than 10 years, na naging habit and pattern ko yun. Mhm. So, nahirapan ako talaga bitawan and break. Number one, yung addiction sa pornography. Second, yung masturbation. Mhm. Pangatlo, yung babae. Kasi, parang hindi kompleto yung buhay ko pag walang babae. At hindi kompleto kasi yung porn dati, breakfast ko yan eh. Oh. Tanghalian ko at gabian, Wow. dinner ko yan eh. Pagkain pa lang. Ganun siya. Hindi lang siya basta importante sa akin before. Essential ang porn Part sa akin. talaga ng buhay Yes. mo. Hindi siya, Iba ka talaga, Jean Manuel. yan. So, ganun eh. Okay, So, go. doon ako nahirapan, i-break yun. Mm. Pero because of that decision, nag-decide ako na to stay pure. Mm. Bakit? Sabi ko, Lord, na-try ko na yung paraan ko before. Yeah. This time naman, gusto ko naman i-try, itama yung buhay ko. Ano Amen. bang pakiramdam mabuhay ng maayos? Ano bang pakiramdam mabuhay ng tama? Kasi na-try ko na lahat ng kalokohan eh. So this time, sabi ko, huling sayaw ko na to, papasok na ako ng marriage. Bago ako pumasok ng marriage, gusto ko naman sana kahit papaano, hindi perfect ang maging journey ko. Pero gusto ko ma-experience yung bagay o yung buhay na naitama ko. Kasi anong Wow. ikukwento ko sa magiging future family ko, anak ko, Yes. kung wala akong mga bagay na na-overcome. That's right. So again, sabi ko nga, yung decision na yun, nag-lead sa akin to stop watching porn, hindi lang months, hindi lang year, pero years. Mhm. Masturbation, years. So Oh. dahil na-overcome ko, Mm. nag-decision talaga ako na hindi ko pakikialaman to. Mm. Hindi ako titingin hanggat hindi ko namimit yung babaeng pakakasalan ko. Amen. Amen. Thank you. Thank you
Mahal, wow. Yes. Thank you, Coach John. Maraming salamat sa pagiging open at honest, no, sa pag-share ng iyong kwento. Pero di pa po tapos, ha? Your story help us realize na marami talaga sa atin na may kanya-kanyang battles, ano? Minsan nakikita ng iba, pero kadalasan, tahimik lang nating dinadala. Pero kahit ano pang laban yan, kayang-kaya ni Lord, ipanalo yan. Ngayon naman, pakinggan natin, no, si Bishop Manny as he shares what God's word teaches about true freedom and how Christ breaks the chain that hold us captive. We will be right back. Salamat kay Jamie at Jan. Napakaganda ng testimony ni Jan kung papaano ang bisyo at ang mga maling desisyon ay unti-unting binago ang kanyang buhay. Marami sa atin na maaaring may iba't ibang kwento, pero iisa ang katotohanan. Kapag may isang bagay na mas kumokontrol sa atin higit sa ating Panginoon, nagiging tanikala ito sa ating buhay. Ngayon, ang pag-usapan natin ay kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos tungkol sa kwento ng kalayaan, hango sa kwento ni John. So, anong tanong natin? Ano ang itinuturo ng Biblia tungkol sa pamumuhay sa kalayaang ibinibigay ni Kristo araw-araw? At alam ba ninyo na may sagot po si Apostol Pablo hinggil dito? Meron po siyang sagot dito. At ito po ay makukuha natin mula sa Efeso 4:22. At ang gagamitin ko ay ang Pinoy version. Kasi ang ganda eh. Sabi niya, 4:22, 23, 24, ayan no, hanggang 25. Ang sabi niya ganon, hubarin na ninyo ang lumang pagkatao. Okay? Yung dati ninyong pamumuhay. Iwan na ninyo ang buhay na sumisira sa mga pagnanasang manloko sa ibang tao. Wow! Ang galing. 25, dapat magbago na kayo, tama, dapat magbago na kayo totally ng inyong puso at isip. Okay? Tapos isuot ninyo ang bagong pagkatao na kinreate kagaya ng Diyos at nakikita sa buhay ng totoong matuwid at totoong banal. Ganda, no? Daming puntos na makikita natin. So, ano ngayon ang pamumuhay na bilang malaya? So, according to Paul, sabi niya, may huhubarin ka. Ayan. So, anong huhubarin? Which ginawa yun ni John. So, ang ginawa ni John, may hinubad siya sa kanyang buhay. Sabi rito ni Apostol Pablo, hubarin na ninyo ang luma. Yan, lumang pagkatao, di ba? Galing sa dating buhay. So para siyang damit na may pinahuhubad, may isang parang damit na gasgas na, nabulok na, may mantsa na ipinahuhubad. At tinutukoy dito yung dati mong lifestyle. Yung dating status mo as a sinner. Yung dati mong buhay bilang karnal o makamundo. Meron kang huhubarin. Which, nangyari yun kay John. May hinubad siya. Okay? Hindi lang siya may hinubad. Tumuloy si Pablo, sabi niya, iwan na ninyo yung buhay. Anong buhay? Na sumisira ng mga pagnanasang manloko ng tao. So sinasabi niya, hindi lang may huhubarin, meron tayong iiwan. So pagkahubad, iwan. Alisin, take off, diba? Put off, tapos iwan, i-abandon. Ano tong i-abandon mo? Sa konklusyon ni Apostol Pablo, ito daw yung buhay na sumisira at yung buhay na may pagnanasang manira ng tao. Sa mga kapatid, hindi lang pala tayo ang nasasaktan sa kasalanan natin, maraming damay. Damay ang magulang, damay ang anak, damay ang kapwa, damay ang pamayanan o community. Hubarin, tapos iwan. Pangatlo, sabi niya dapat magbago totally ng puso't isip. Ibig sabihin, meron namang susuotin.
May hinubad, may iniwan, tapos may susuotin. Ano daw yung susuotin? Bagong puso, bagong pag-iisip, bagong lifestyle, tsaka bagong mindsets. Which, nangyari na naman yun kay John, na ngayon ay tinatahak niya. And last, tapos, isuot na ninyo yung bagong pagkatao. Pagbabago ng puso at isip, pagsusuot ng bagong pagkatao. May sinusuot kang ang damit, at yung damit na bago na ito, RTW ito, siguro, ay kinreate na kagaya ng Diyos. Si Lord pala ay isinusuot bilang bagong garment, bagong RTW, na nakikita sa totoong matuwid at banal na buhay. May huhubarin, may iiwan, may isusuot, bagong puso at isip, bagong pagkatao, na pattern after sa Diyos na siyang bago nating ngayong kasuotan. At dahil dito, tayo daw ay magiging matuwid at tayo daw ay magiging banal. Wow! Purihin ang Panginoon Diyos. Woo! Ang ganda, no? Purihin ang Panginoon. So, maaaring iba-iba ang tanikala natin. Para sa iba siguro, bisyo. Sa iba siguro, di ba, rage, galit. Ang iba naman, sanay sa kasinungalingan. O kaya ang iba naman, paulit-ulit na bumabalik sa mga bondages. Pero ang mabuting balita na ito ay ganito. Walang tanikala na hindi kayang putulin ni Christ. Bibigyan ka ni Christ ng pagkakataong maghubad, magtapon, magsuot, at magbagong anyo. Nangyayari ito kapag sinusuko natin ang ating buhay sa Kanya. Hindi lang niya tayo pinapatawad, binibigyan din niya tayo ng bagong puso, bagong isip, bagong buhay, at siya na ngayon mismo ang isinusuot natin sa ating bagong pagkatao. At ang resulta, nagiging matuwid tayo na hindi naman natin akalain, nahahalata ng tao at ang mga tao ay verbally nagsasabi na ikaw ay banal. Purihin ang Panginoon Diyos. Kaya kapag sinuko natin ang ating buhay sa Kanya, bago talaga. Bagong buhay, bagong puso, at bagong lakas. At kung papaano binago ng Diyos ang buhay ni Coach Jan, kaya rin niyang gawin ito sa buhay niyo at sa buhay ng marami. So anong gagawin ko ngayon? Di manalangin tayo. Why not let's start now our brand new life with Christ through a simple prayer? Well, it's very, very simple. Simple lang talaga itong prayer na ito. Yet, the impact is not simple. It will create a marvelous life in your life. Sulat ka sa akin sa panalangin. Sabihin mo, Panginoong Jesus, I accept you as my Lord and Savior. Allowing you to enter into my heart. Pasok ka sa aking puso. Patawarin mo ako lahat sa aking nagawang kasalanan. Mula pagkabata hanggang pagtanda. At nais ko na ikaw na ang aking Panginoon at tagapagligtas. Salamat sa kapatawaran ng aking kasalanan. At salamat sa pagpasok ng banal na Espiritu sa aking buhay upang makapag-restart ako muli, upang ako ay makapagbagong simula sa aking pagbabagong anyo kay Kristong aking Panginoon. Pinupuri ka namin, ilista mo aking pangalan sa aklat ng buhay. Ako ngayon ay ligtas. I will serve you and I will be Christ's disciple. From this day forward, I'll serve Christ up to the end. In Jesus' name. Amen. Kung pinalangin niyo yan, isa ng bagong buhay ang nagsisimula sa iyo. Purihin ang Panginoon. At ang nakakatuwa, bago tayo bumalik kina John at Jamie,
Pakinggan muna natin ang awit na ito. Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do. So nothing else could take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find a way, bring me back to you. 'Cause you're all I want, and you're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Draw me close to you. Never let me go. Lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do. 'Cause nothing else could take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find a way and bring me back to you. 'Cause you're all I want, you're all I ever needed. 'Cause you're all I want. Help me know you are near. You're all I want. You're all I ever needed. 'Cause you're all I want. Help me know you are near. Help me know you are near. Help me know you are near. Thank you, Life Giver Worship, for that powerful song. Thank you, Brother Manny, for pointing us back to the truth of God's Word. And of course, Coach John, before we end, no, ikwento mo naman kung paano ka tuluyang binago ng Panginoon after deciding na, Lord, ayoko na ng kasalanan.
Ano nang ginawa ng Panginoon sa'yo? Ayun, ang galing lang talaga ni Lord kasi looking back, ang ginawa ng Panginoon is nilagay niya ako sa tamang community. Sa community ng mga lalaki na talagang mahal na mahal si Lord. So, nung nakita ko kasi yung life nitong mga tao na to, yun yung naging motivating factor ko Mhm. na para magtuloy. At makita ko na meron pa palang ganitong mga men na nabubuhay and sila yung mga parang endangered species. Wow. So, sabi ko, Lord, gusto ko maging part nitong mga to. At yun nga, God surrounded me with these people and men na talagang makakatulong sa akin na para ma-empower ako. And after that decision, syempre, nagkaroon ng mga accountability partners. Mhm. May mga parang naging hingahan ako nun. May mga nag-rebuke, may mga nag-correct, may mga turo sa akin. And hanggang sa yung decision na yun, dinala ko ng Panginoon doon sa sa ano niya, sa path niya. And sabi ko nga hindi mangyayari lahat ng ito kung hindi kung hindi ako binunot ng Panginoon. Yeah. At syempre, yung part ko din as a human, yung decision ko to follow and obey God. Amen. And after that decision, because of hindi ko nga masabi makredit ko yung obedience ko Kasi in Mhm. reality, it's all about His grace Yes. Kasi it's all about sheer grace na inopen ng Panginoon yung door para ma-meet ko yung isang tao na somehow makakatulong para ma-max out yung full potential ko. Sino ba yung tao na yan? Yung nakadilaw siya Wow, ngayon. aminin mo na siya. Nakadilaw Wow. siya at may red lipstick. Diba? Okay. Ayan. So, paano, ang awkward, di ba? Parang ako yung So, paano ang ginawa mo na, tinama mo na, no? So, Yes, I tinama ko. remember you talagang honoring the process, dumaan sa tamang panliligaw. Yes, yun nga. So, ginawa ko, again, nung na-meet kita, sinasabi ko, last dance ko na to, ayusin ko. So, dinaan ko sa tamang proseso, pinaalam kita. First time, naligaw ako ng 9 months. So, First time yun. first time. Never So, mo nagawa. never ko ginawa. Kasi iba 9 hours lang, gano'n. 9 hours. Okay. So, ang nangyari dito is naging pure friendship nga yung nangyari sa atin. Pinaalam ko sa parents mo, minahal ko yung lahat, parang in short, dinaan ko sa tamang proseso. And until, At alam mo, Hmm. mag-insert lang ako doon. Hindi ka lang din kasi nagpaalam sa parents ko, pero nagpaalam ka rin sa tatlo kong kapatid. Tapos naalala ko noon, nagpaalam ka rin sa mga mentees ko. Yes, You tama. attended one of my life groups, tapos umupo ka talaga kasama namin. Mm. Nakinig ka ng life group, so parang tas bandang dulo, sinabi mo na, pwede ko bang ligawan yung mentor nyo? Parang ganon. Mm. And isa yon sa nagustuhan ko sa'yo. Ayun. Back to you. So, And then, yun nga, yun ang nangyari sa akin nga na inayos ko, tinama ko lahat. mhm. Kasi gusto ko naman this time ma-honor and mag-glorify naman si God sa life ko, sa relationship ko. So ngayon and now, we are married na. Ilang years na tayong married? Teka lang, itatama ko. 7 years? 8 8 years! years! Kaka 8 years Sorry, lang. sorry. Tingnan mo yan. 8 years Oo. married na tayo and binless tayo ni Lord ng dalawang pogi na Aha. anak. Amen. Nakamuka ng nanay. Ayun. Wala namang choice. Yes. And syempre, ang maganda lang dito that we are now serving this generation. And isa sa mga maganda rin na pinagkatiwala sa akin ng Panginoon is inalaw niya ako na to empower mga men, lalo na yung mga dads and Yeah. husbands. Right. And lumalabas tayo together to go missions. Isa yun sa isang bagay na talagang sobrang amazed na amazed ako. Mhm. Na inalaw ni Lord na mangyari yun sa panahon natin ngayon. Even sa akin sa buhay ko na hindi ko siya na-experience masyado nung nagtatrabaho ako, nung may pera ako. Mhm. Pero inalaw ni God ma-experience ko yun sa panahon talaga na hinumble niya ako.
na tayong dalawa magkasama na nagmi-missions tayo out of the country. So, yan. Amen. Looking back, Mm. what is that one thing you wish someone had told you while you were still trapped in your vices? Kausapin mo yung mga viewers natin. Nangyari dito sa akin before. Sabi ko nga, Lord, sana may nag-mentor sa akin na mas maaga. Yun. Kasi during that time, yung mga years and mga panahon na babad ako sa bisyo, babad ako sa kalokohan, wala talagang nagme-mentor sa akin. Kaya sabi ko nga lang, sayang, kung napaaga-aga lang sana na may nag-mentor sa akin, baka number one, nakapag-save ako ng maraming pera. Number Mhm. two, na-spare ako sa sobrang daming heartaches and heartbreaks. Number three, hindi ko napasok yung mga bisyo na yan. So, yun yung isang bagay na sana wini-wish ko na kung meron, pwede mag-time travel para bunutin sana ako dun. Tulungan ako na may mag-remind lang na dyan. Tigilan mo yan. Well, I think meron naman, pero baka siguro hindi ko lang talaga narinig. Mm-mm. So, yan yung isang bagay na wini-wish ko na napigilan ko. And so to all to all our viewers, if you think na experience mo to, no? Maybe may question ka din na paano ko ma-overcome itong mga bagay na to. Ano yung isang bagay na dapat kong gawin? Mapapayo ko lang siguro sa'yo na value yung mga taong nilalagay ni Lord sa'yo. And I believe that God will use people to speak to us. May mga mentors tayo, may mga leaders tayo, may mga pastors tayo na gagamitin ng Panginoon para i-remind tayo. No? May mga accountability partners tayo, may mga mentors tayo na sana i-appreciate natin. Kasi nga, wish ko sana na ako, ikaw, na may nagli-lead, na may nag-guide, na sana nakinig ako. Kung pwede lang, no? Na sana may napapakinggan ako before na boses na pumigil sa akin para hindi ko natuloy yung vision na yan at hindi ako nag 50-50 at Yeah. hindi ko na-experience yung mga bagay na yan. So I believe, no, mahal ka ng Panginoon, that's why inalaw ni God na masurround ka ng mga tao that will tap you, that will rebuke you, remind you, and encourage you na para mas mahalin ang Panginoon. At dalhin tayo, hindi sa perfect, pero somehow sa buhay na mako-compare natin na malaki yung difference na pag tayo ay sumunod sa Panginoon. Thank you so much. Thank you so much, Mahal Coach John, for reminding us today that freedom is really possible. No? And if today's conversation spoke to you, know this. Your struggle does not define your future. In Christ, there is hope, there is healing, and there is freedom. Whatever chain you're carrying today, don't lose heart. God is still able to transform lives one step faith at a time. This has been Deep Life Conversations. We'll see you again next week. Bye. Bye!